Hello guys, kamusta kayong lahat? So, ngayon pag-usapan natin yung tinatawag na credit card cloning. So, scammer alert po ito guys. Napakahalaga nito, napaka-importante para po sa seguridad ng inyong credit card. So, 3 days ago, meron ako napanood sa television na meron daw isang tao na may credit card, and all of the sudden is nagulat siya kasi meron gumamit ng credit card niya pero hindi niya ginagamit yung kanyang credit card. So nagtaka siya kasi medyo malaki yung halaga ng nagamit Actually bumili yung user ng iPhone, parang mga 6 units ng iPhone, yung latest. So, kinabahan yung real owner ng credit card kasi paano niya babayaran yun? Gayong hindi naman siya yung gumamit nun. At kahit sabihin natin siya gumamit nun, napakalaking halaga nun. Talagang hindi daw niya kaya. So, natakot siya, then nagsumbong siya sa bank at napag-alaman na hindi talaga siya yung gumamit ng transaction na yun. So, ang nangyari pala based sa investigation ng police at ng NBI and ng bank is itong taon to ay biktima ng tinatawag na credit card cloning. So, yung credit card cloning guys is ginagawa ng mga sindikato na may cooperation or coordination sa mga kartero or sa mga courier, yung mga naghahatid ng credit card from the bank going to the credit card owner. So, ang nangyari kasi is dito, paano nila ginagawa ito guys, is yung mga sindikato is may kausap na doon sa courier. Not necessary yung courier pero most probably mga kartero or mga messenger nila na hindi rin alam ng mga courier kasi itong mga courier na to is malalaki to. So bakit nila sisirain yung pangalan nila sa mga gantong illegal transaction? So let's say yung sindikato nakipag connive or sabwatan dito sa mga kartero. So ang nangyari guys is binubuksan nila yung mismong sealed envelope ng credit card na nanggaling doon sa bank. And then pag binuksan nila to, meron silang device na kaya nilang kopyahin lahat ng details doon sa credit card na yon. Pati yung number, pati yung chip, pati yung expiration date, lahat guys. Ganun ka high-tech. So, and then kapag nagawa na nila yun, nakuha yung mga information ng credit card na yon, is ibabalik nila ito doon sa sealed envelope na para bang walang nangyari guys. So malamang itong mga to is meron din silang sariling envelope na kamukha ng doon sa bank at plastic envelope din na yung outer layer ng balot ng credit card para hindi mahalata na binuksan ito. So nangyari guys, kapag inactivate na to ng may-ari ng credit card, okay, so magagamit na nila yung credit card ng owner. So dun papasok yung tinatawag na illegal transaction. So napakadelikado na ito guys, and I want everyone to become aware sa mga gantong schemes ng mga syndicates. So kaya kayo, my advice is parating yung titignan yung inyong mobile banking app, online banking, and yung inyong tinatawag na SOA. So tignan nyo, baka naman hindi kayo gumagamit pero biglang may gumamit pala, or maliit lang yung amount na ginamit nyo pero biglang may gumamit na malaking halaga na hindi nyo naman talaga sinaswipe. So maging vigilant po tayo pagdating sa mga gantong bagay kasi nakataya po yung ating hard-earned money at mga vital information. So pag nagkaroon kayo ng problem guys na may kinalaman sa credit card is
better to communicate or contact your service provider, which is yung bank. So yun lang guys. I hope and everyone maging safe sa paggamit ng inyong mga banking services, especially credit card, okay, and ATM. So please follow my TikTok account and my YouTube channel guys for more information about having a small businesses, investment, credit card, banking, and mga diskarte sa mga kaperahan. Na most of this advice is hindi naman din galing sa akin, yung iba galing sa mga tao na kakilala ko, and some are galing sa akin. And I hope itong mga bagay nito ay makatulong sa inyo guys. So yun lang po, thank you so much, and kung may tanong pa kayo, please comment and subscribe na rin po kayo sa aking YouTube channel. God bless.